Noong taong 1939 ay may nagawa ang mga Amerikano sa Pilipinas na ngayon ay may malaking tulong sa mga lokal at isa sa mga kilalang tourist attraction sa Pilipinas. Ito ang Caliraya Lake sa lalawigan ng Laguna. Kaya sa videong ito, sama kayong muli sa ating paglalakbay sa rehiyon ng Calabarzon. Magsimula tayo sa probinsya ng Rizal. Bisitahin natin ang mga naglalakihang windmill sa bayan ng Pililla. Papasyalan din natin ang 3 krus sa ibabaw ng kabundukan sa bayan ng Paete, Laguna. Hanggang marating natin ang isa sa pinakamagandang man-made lake sa Pilipinas, ang Caliraya Lake ng Laguna. Ito guys, nakakuha tayo ng ayungin dito, di ba? So, ang kagandahan sa ginagawa nating adventure na ito, hindi lang tayo nag-enjoy sa magagandang tanawin, nag-enjoy pa tayo sa panghuhuli ng isda dito sa Caliraya Lake. Tama! Oh, ayos! Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Ito po yung pagpapatuloy ng ginagawa nating pag-ikot dito po sa rehiyon ng Calabarzon. Ngayon po ay dito na tayo sa bayan po ng Pililla, dito po sa probinsya ng Rizal. Syempre dahil andito tayo ngayon sa Pililla, Rizal, pupuntahan natin yung mga dambuhalang windmill dito. At pagkatapos nating puntahan ang windmill dito sa Pililla, dediretso naman tayo sa probinsya ng Laguna. So tingnan natin kung ano yung mga bayan o yung mga tourist spot na pwede nating puntahan dyan sa Laguna. Okay, simulan na natin. Okay, papasok na tayo sa arko ng Pililla, Rizal. Makikita natin, no? May mga maliliit na windmill dun sa arko nila. Sa nakalipas na ating ginawang pag-ikot sa rehiyon po ng Calabarzon, ay napuntahan po natin ang probinsya ng Cavite, ang Batangas at Quezon. So syempre ngayon, dalawa na lang hindi natin napupuntahan, ang Rizal at Laguna. Kaya tutok po kayo sa ating gagawin na adventure. Mula doon sa arko ng Pililla, Rizal, magbabiyahe pa tayo ng 23 minutes, bali nasa 13 kilometers. At mararating na natin yung isang view deck dito na mas makikita natin ng malapitan yung mga dambuhalang windmills dito sa Pililla, Rizal. Ang kasama po natin sa ating adventure na ito, yan, si Sukay Moto, nasa harap natin. Yan, nakikita ko na yung mga naglalakihan ng mga electric fan dito, oh. Yan, oh guys, ang dami. Nagsisimula nang maging zigzag yung dinadaanan nating kalsada, oh. Ang ganda ng kalsada rito, asphalto. Yan, mas palapit ng palapit tayo sa mga windmill, oh. Yung gandang tingnan ng mga naglalakihan na electric fan na yan. Oh, baka solid ng kalsada rito. Kaya pala ang dami ding mga riders na pumupunta rito. Tapos dito sa kaliwang bahagi natin, nakikita na natin dito ang Laguna de Bay o yung Laguna Lake. So yan po ang pinakamalaking lake sa buong Pilipinas. Yan po ang Laguna Bay. Dito sa kalsada na dinadaanan natin, papunta doon sa mga windmill, marami na kayong madadaanan dito na mga restaurant. Tapos ang ganda ng view deck, dahil dito makikita natin yung Laguna de Bay. Pwede na kayong mag stop over dito, pag nakaramdam kayo ng gutom.
Eto, meron dito Tadhana Cafe Restaurant. Wow. Ang gandang pumesto dito oh. Ito, view deck ba to o restaurant? Viewing deck. Ito. Yan, meron siyang entrance fee na 10 piso pero naka-close siya ngayon. Dito sa area na to makikita ninyo yung napaka lawak na Laguna de Bay. Tapos may mga kabundukan dun oh. Yan, pwede kayong dumaan dito para makita ninyo yung ganda at lawak ng pinakamalaking lake sa buong Pilipinas. Bilog na bilog yung mga kurbadahan dito eh no. Ang lalaki ng pagkakakurba. Kaya swabing swabe yung magiging ride nyo dito sa Pililla Rizal kung pupuntahan nyo din itong mga naglalakihan ng mga wind turbine. Sa kalsada pa lang talaga mag-i-enjoy na kayo. Kumaliwa si Suki. Tempo lang tayo dito, medyo delikado. Dito yata yung view deck. Wow. Tingnan nyo, napakalaki. Yan, lapitan natin. Hindi mo na kailangan pumunta ng Ilocos para lang makita yung mga naglalakihan ng mga wind turbine doon. Dito lang sa Pililla Rizal. Yan, masasaksihan nyo na yung ganito kalaking windmill dito. Taas. Ito ang Pililla Windmill, isang kilalang wind farm sa Pilipinas na matatagpuan sa bayan ng Pililla, probinsya ng Rizal. Ang proyektong ito ay binubuo ng Alternergy Philippine Holding Corporation. Sa kabuuan, ang proyekto ay umabot sa halagang 6.7 billion pesos at opisyal na binuksan noong taong 2016. Ito ay may 27 wind turbines na bumubuo sa humigit kumulang 54 megawatts ng kuryente. Ang bawat isang turbine ay may kapasidad na mag-produce ng 2 megawatts ng kuryente na sapat upang mag-supply sa mga komunidad sa Rizal at kalapit na mga lugar. Ang windmill farm ay hindi lamang nagbibigay ng malinis na enerhiya, kundi naging sikat na rin itong destinasyon ng mga turista. Maraming mga bisita ang pumupunta dito para makita ang naglalakihang wind turbines at upang masilayan ang magandang tanawin ng Laguna de Bay at mga bundok sa paligid. Ang Pililla Windmill Farm ay isa sa mga halimbawa ng pagsisikap ng bansa na gumamit ng renewable energy at mabawasan ang pag-asa sa tradisyonal na fossil fuels. Okay, so narating na natin itong Santis Farm dito sa Pililla Rizal. So kailangan nating dumaan dito para magbayad ng entrance fee. So dahil may dala tayong motor, ang babayaran natin ay per motor 100 pesos yung magiging entrance fee natin. So kami ni Suki, 200 pesos. 250 po yung SUV, mga sedan, tapos yung van po, 300. Tapos per vehicle naman, yung 250 kahit puno, 250 lang. Ako. Kailangan natin umakit ng hagdan, mapunta ron sa mismong pinakataas. Okay, let's go. Para makita natin yung tanawin dito. Dito sigurado matatanaw natin yung buong lawak ng Laguna de Bay. Okay, narating na natin itong mismong pinaka-view deck nitong Santis Farm. So dito sa mismong pinakataas, makikita natin yung mga naglalakihan ng mga windmill na nakikita natin kanina habang tayo ay nagmomotor. Dito sa Santis Farm, mas malapit nating makikita. Dito matatanaw natin yung 4 na windmills
Tapos yung malawak na tanawin dito, at ito pa, yung gusto kong makita kanina pa, ang Laguna de Bay o Laguna Lake. Ito po ang pinakamalawak na lake sa buong Pilipinas. Dito sa Santis Farm, ito talaga yung magandang spot dito para masaksihan ninyo ang largest lake in the Philippines. Ganda oh. Sobrang solid dito, pumesto para magpa-picture dahil ang ganda ng tanawin. At tiyempohan natin ngayon na walang masyadong turista. Ngayon ay Martes, kaya solid na solid yung pagkakapunta natin dito at pagkakadaan sa Pililla Rizal. Paglabas ninyo doon sa Santis Farm, kakaliwa kayo para mapuntahan nyo yung mas maraming windmills dito. Turn left, then sharp right. Tapos makikita natin dito yung mga kabundukan, no? Berdeng-berde yung mga damo. Gawin pa tayo doon sa bandaron, mas maganda yung tanawin. At tiyempohan natin na yung mga damo sa kabundukan ay berdeng-berde. Dahil nga ngayon, kahit mainit na yung panahon, madalas na yung pag-ulan. Wow! Tingnan nyo naman guys, ang ganda ng pwesto talaga ng mga wind turbine na nakikita natin dito sa bandang dulo. Ang laki talaga ng naibigay na ganda ng mga naglalakihan na mga windmill dito sa mga kabundukan ng Pililla Rizal. Mas maganda sana kung nakita natin na umiikot yung mga windmills, no? Kaya lang talagang natapatan natin na hindi ganun kalakas ang hangin. Actually, mas ramdam natin yung init ng panahon sa mga oras na to dito sa lugar na to, no? Wow, pakasolid ang lugar na to. Di mo talaga iisipin na tayo ay nasa Rizal lang, no? Kapag nandito ka, iisipin mo para ka nasa Ilocos. Ganun yung dating. Pasyalan nyo to guys kapag kayo ay napunta rito sa probinsya ng Rizal, dito po sa bayan ng Pililla. Napuntahan na natin ang tataasang mga windmill dito po sa Pililla Rizal. Ngayon, ang ating destinasyon, patungo na po tayo sa Caliraya, sa probinsya po ng Laguna. Mayroong open area dito, mukhang maganda tanawin. Nakahit po si Suki ah. Wow, Laguna de Bay. Tapos kabundukan ng Sierra Madre. Look at the view, the scenery of Pililla Rizal. Another east road. Ang tutulis ng mga kurbada talaga dito, oh. Kaya kung ikaw yung rider na mahilig sa mga banking, ma-enjoy mo din yung kalsada rito sa Pililla Rizal. Wow, pulupo po to. Sariwang hangin yung nalalanghap natin dahil ang kapal ng mga punong kahoy sa gilid ng kalsada na dinadaanan natin.
Ito palang dinadaanan natin ng mga kurbadahan na kalsada. Ito po pala ay nasasakupan ng bayan po ng Mabitak, dito po sa Laguna. So andito na pala tayo sa Laguna. Meron lang ako nabasa na signage, kaya nalaman natin na narating na natin ang probinsya ng Laguna. At dito sa Mabitak, Laguna, marami tayong makikita rito ng mga ganitong paninda. Yan, mga duyan na gawa sa kawayan yata to. Tapos meron ding mga itak. Ayan, oh. Ang dami nyo palang pwedeng mabili dito. Tapos meron pang yung nalalagay sa likod, sa driver seat, mga upuan. Ayan, oh. Magkano po yung ganitong upuan? 2.5 hanggang 1.5. Bali, gawa po yan sa kawayan o yantok? Yantok po yan? So bali yung mga duyan nyo na to, kawayan o yantok din? Yantok din. Okay, so mali tayo. Akala ko gawa sa kawayan, yantok pala. Ang kawayan po, hindi ko pwedeng iganyan kasi malutong. Yun. Yan po medyo makunat. So kaya pala dapat yantok kasi makunat. Tapos meron din silang binibenta rito na mga walis tambo. Yan, salamat po ate Yan, pag po kayo mapupunta rito sa Mabitak, yan, daan kayo rito, dami nyo pwede pagpilian. Sa bawat lugar na ating napupuntahan, mapabayan man o mga probinsya, masaya ako na nakikita yung mga lokal na produkto nila dito, no? Ito, lalaki ng mga langka, oh. May guyabano, avocado, saging na saba. Wow. Sa totoo lang, gusto kong bumili ng produkto nila, kaso tayo ay nakamotor lang. Yung mga dala nating gamit para sa gagawin nating mahabang paglalakbay ay hindi nakakasya kung tayo ay bibili pa rito. Siguro kung tayo ay magagawi dito na naka 4 wheels, yan, pwede tayong dumaan. Dahil gusto kong bumili ng upuan na gawa sa yantok. Panalo yun. Nakikita ko sa mapa natin na meron tayong dadaan ng isang diretsong kalsada. Eto. Ang haba nito. Wow. Sobrang habang kalsada. Diretsong diretso dadaanan nyo dito sa Mabitak, Laguna. Tapos ang ganda ng pwesto kasi napapalibutan ng kabukiran. Malawak na rice field ang makikita nyo rito, oh. Tapos nakapalibot din yung mga kabundukan. Yan, sumibat na si Suki. Top speed na. Siguro baka mga nasa 2 kilometro itong napakahabang diretsong kalsada na dadaanan nyo dito sa Mabitak, Laguna. Dito pala natin makikita yung mismong pinakamunisipyo ng Mabitak, Laguna. Ayan, makikita natin may nakasulat, Pamahalaang Bayan ng Mabitak, Laguna. Sa mga dinadaan na natin na mga probinsya at bayan-bayan, pilit ko pong pinapakita sa inyo dahil alam ko maraming mga OFW ang nanonood po sa atin. At kung sakali na maibahagi ko sa inyo yung bayan ninyo o kahit yung munisipyo ninyo, alam kong matutuwa kayo. Kaya sa abot ng aking makakaya, ginagawa ko ang lahat para maibsan ang inyong inip o pangungulila sa ating bansang Pilipinas, no? Andito na po tayo ngayon sa bayan naman po ng Fami, Laguna, pagkatapos nating daanan ang Mabitak. So dahil mag-alas 12 na ng tanghali, dito na tayo kakain. Marami ako nakikita sa gilid ng kalsada na nagbebenta ng lomi. At kasama yan sa ginagawa nating paglalakbay, makahanap ng masarap na pagkain. Ito na pala yung pinakapalengke nila dito sa bayan ng Fami. Ayan. Pinakataya yata si Suki. Ito, pwede na siguro dyan, Suki. Diyan lang tayo. Yan, meron tayong nakita rito. Ang pangalan ay Obet and Josie Lomi House. Sa wakas dumating na yung ating lomi na in order. Ito siya. Yan. Ito yung lomi dito sa bayan ng Fami, Laguna. Yan. So yung sahog niya, makikita natin dito merong kikiam, mayroong atay, maraming sibuyas. Lapot, no?
Ulit sa 30 pesos to. Sa halagang 30 pesos, sulit na po itong lomi dito sa Fami, Laguna. Okay din siya. Sarap din. At ngayon ay masamang panahon. Umulan na kanina. Nagpatila lang kami at kung mapapansin ninyo yung kalsada, mamasa-masa pa. Sana wag magtuloy-tuloy yung lakas ng ulan para makadiretso tayo sa ating destinasyon papunta sa Caliraya. Andito na po tayo ngayon sa bayan ng Pangil, Laguna. Tingnan nyo yung view. Pataas sa mga kabundukan na may makapal na mga punong kahoy. Tapos dito sa gilid natin, makikita natin na may kabukiran. Berdeng tanawin din ang nakapalibot sa bayan na to. Pagkatapos po nating daanan ang Pangil, Laguna, ngayon naman binabaybay natin ang kalsadahan ng Pakil, Laguna. More on long stretch din na mga kalsadahan yung dadaanan nyo dito at nakapalibot din yung tanawin. Asfaltado rin yung mga kalsadahan dito. Ang ganda, oh. Haba. Pagkatapos ng Pakil, Laguna, eto narating na natin ang Paete, Laguna. Kaya po tinawag na Paete. Ang bahay na ito ay nagmula po sa salitang paet. Yun po yung ginagamit na panglilok sa mga rimbultong kahoy na ginagawa nila dito. Ang dami ko nakikita sa gilid ng kalsada. Ayan, oh. Kapag andito na kayo sa mismong Paete, sa mga gilid ng kalsada, marami kayong makikita rito ng mga handcrafts. Yun yung mga binibenta nila dito. Pagkatapos nating daanan ang Paete, Laguna, ngayon po andito na tayo sa Kalayaan, Laguna. Marami na tayong mga bayan-bayan na dinaanan dito sa probinsya ng Laguna. Andito na po tayo ngayon sa Lumban, Laguna. Ito yung makikita nyo rito. Merong nakasulat dito na kulay dilaw ng mga letters, yan, Lumban. Tapos yung tanawin na makikita nyo rito, Laguna de Bay. Ayos na ayos namin to dito magpahinga dahil makikita nyo rito yung magandang tanawin ng Laguna de Bay, yung mga kabundukan, nakaka-refresh. Dito tayo na mahinga sa may ilalim ng puno ng mangga. Malamig dito, presko ang hangin. Sobrang init ng panahon ngayon dito sa Laguna na tiyempohan natin. Kaya hindi kami makatuloy ng biyahe ni Suki ng matagal dahil talagang nararamdaman namin yung hapdi ng init ng araw. At sa di inaasahan, meron tayong subscriber na nakita tayo dito habang namamahinga. Yan, si Sir, ano po pangalan nyo? Poski Abayari. Yan, si Sir Potsky Abayari at si? G Aquino. Yan, si Ako G pala si Aquino. Suki. At si Suki, yan. Suki mo to. So ngayon, nakakwentuhan natin si Sir Pochi. Babalik tayo ng bayan ng Kalayaan, pakyat ng kabundukan ng Paete kasi kasamahan tayo doon sa may Tatlong Cruz. Yan, pupuntahan natin yung Tatlong Cruz doon para makita natin yung sinasabi niya dahil maganda ro doon. Tara, puntahan na natin. Balik tayo ng Kalayaan, diretso tayo ng Paete, Laguna. Ayos din yung ruta na to, malilim. Tingnan niyo kung gaano kakapal yung puno na dinadaanan natin. Kapag ganito yung dinadaanan natin, talagang ramdam na ramdam natin yung preskong pakiramdam at sariwang hangin na nalalanghap natin. Madami mga puno ng kawayan sa gilid ng daan. Wow. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda rito. Medyo sira-sira lang yung kalsada na dinadaanan natin, pero panalo sa kapal ng puno. Ito pala yung bundok na nakikita natin kanina habang tayo ay dumadaan dun sa Kalayaan, Laguna. Refreshing yung lugar na to. Tapos makikita mo yung mga bato sa gilid ng kalsada, mamasa-masa pa, tapos may mga lumot.
Paahon na mga kurbadang kalsada yung dadaanan nyo dito. Kaya kung pupuntahan nyo po ito, doble ingat tayo. Dahil nakikita ko yung kalsada, hindi rin ganon kaganda yung kondisyon. May mga part na lubak. Kaya dito maayos-ayos yung kalsada, oh. Gubat na yung dinadaanan natin. Ang lamig talaga dito. Pataas tayo ng pataas, mas nararamdaman natin yung lamig ng panahon. Sulit na sulit yung pagdala sa atin dito ni Sir Pochi. Talagang ako tuwan-tuwa sa aking minumotor. Slow down, accident prone area. Ito, Snake Road na to. Marami na tayo makikita rito ng mga salamin, no? Para makita ninyo yung mga kasalubong ninyo. Grabe, ang laki ng puno. Tingnan nyo guys, oh. Grabe, napakalaki. Sing laki ng bahay yung puno na nakikita ko dito. Wow. Napahinto talaga kami dito sa napakalaking puno na to, no? First time ko nakakita ng ganito kalaking puno sa mga ginagawa nating biyahe. Kung makikita natin dito yung ugat, oh, napakalaki. Grabe, nakakakilabot kung pagmamasa natin, no? Parang yung mga napapanood natin sa mga pelikula na may mga buhay na puno. Ganun yung pakiramdam pag nakita niyo ng personal yung napakalaking puno na to. So sa video natin siguro parang pangkaraniwang laki lang yung naibibigay ng camera natin, pero sa personal, grabe, talagang napakalaki po ng puno na to. Nakakalula. Itong kalsadahan na binabaybay po natin na pataas na paliko, at itong pwesto ng malaking puno, ito daw ay sako pa ng Kalayaan, Laguna. Di ko talaga akalain na mapupuntahan ko yung lugar na to, no? At nakita pa natin yung napakalaking puno na yon. Itong dinadaanan natin at yung ruta na pupuntahan natin, hindi po ito kasama sa ginawa kong itinerary sa ginagawa nating pag-ikot dito sa Rizal at Laguna. So talagang mapalad tayo dahil nakita tayo ng ating subscriber. Kaya napuntahan natin to at masaya ako na ibabahagi din sa inyo. Eto na yata tayo, 3 krus. Kaliwa tayo rito. Meron na ako nakikitang sign. So mula doon sa sign na nakita natin na merong nakasulat na 3 krus, eto, narating na natin, no? Yan. Eto na yung mismong pinakatuktok. Yan yung 3 krus na kulay puti. Puntahan natin. At dito kapag kayo pupunta, pwede kayong mag-picnic dahil marami ako nakikita rito ng mga cottages na pwede nyong pwestuhan kasama inyong kaibigan, pamilya. Yan, oh, ang gaganda rin. Tapos ang kagandahan dito, presko dahil mapuno. Dito meron tayong makikita na isang malaking table. Ito yung isang krus. Ito yung sa gitna. Ito naman yung pangatlo. At dito sa mismong pinakataas, makikita natin dito yung malawak na tanawin ng Laguna de Bay. Kanina habang tayo ay nagmomotor, tinitingala natin itong kabundukan na kung saan andito tayo ngayon. So nagkabaligtad na. Ngayon ang ating tinitingnan naman yung mga kabayan doon sa ilalim. Sa pagpunta rito, challenging yung daan, mataas, kurbada, tapos may mga part na hindi maganda yung kondisyon ng kalsada. Pero ang kapalit naman yan at nag-iintay sa inyo sa mismong pinakataas, makikita ninyo ang 3 krus at ang pinakamalaking lake sa buong Pilipinas, Laguna de Bay. So ngayon, gagawin namin na suki, magbabiyahe na ulit tayo para puntahan na yung Caliraya Lake. Dahil doon na rin tayo mag-overnight stay pag narating na natin yung Caliraya Lake. Kaya nagpasalamat lang tayo sa ating subscriber yan, kay
Sir Pochi. Salamat sa inyo. Yan. Na-extra pa ako dito. Sa mga pamalakasan na tropa natin, si Unico. Yan. Pinapalo ko sila, nasa barko pa ako. Ayun, napaka-solid ni Sir Pochi. Yan. So, Lahat yan. ng video nila pinapanood ko. Mula po doon sa taas, sa may tatlong cruise, nakababa na po tayo. Andito na tayo ulit sa Lumban, Laguna. So mga nasa 29 minutes, 15 kilometers pa yung magiging biyahe natin papunta sa Caliraya Lake. Time check, 4:12 PM. Nakakamangha din talaga yung mga kalsadahan na meron dito sa rehiyon ng Calabarzon. Pagmula sa Cavite, Batangas, Quezon, dinaanan natin ng Rizal, at ngayon nandito tayo sa Laguna. Grabe, ang gaganda ng kalsadahan nila dito. Kaya kung ang hanap mo ay road trip dito sa parte ng South Luzon, pasyalan nyo din po ang rehiyon ng Calabarzon at siguradong mag-i-enjoy kayo. Kaso mukhang aabutan tayo ng malakas na ulan. Napakadilim ng kalangitan doon. At doon yung destination natin. Mukhang aalatin pa yata tayo Dito sa ating mapa, 21 minutes. So 10 kilometers. Mararating na natin ang Caliraya Lake. Ito na nga yung kinakatakutan natin. Biglang buhos ang malakas na ulan. Kailangan muna nating sumilong. Tanggalin muna natin yung ating mga gadget. Ang lakas nito, grabe. Ay, solid to, solid. Oof. Makikisilong po. Ito na nga yung kinakatakutan namin ni Suki. Nangyari na, inabutan tayo ng malakas na ulan. May kasamang malakas na kulog at kidlat. Ayan, ay grabe. Pagka hindi to tumigil, kinabukasan tayo pupunta ng Caliraya Lake. Maghahanap tayo dito ng pwede nating tuluyan. At dahil nga ngayon tuwing hapon ay umuulan, kaya ito, expected na natin talaga na mauulan tayo dito. Habang tayo ay nagpapatila sa ulan, yan, manginginain muna tayo dito ng espasol. Oh. Ayan. Espasol. Natapos din ang malakas na ulan. Grabe yun. Makaramdam tayo ng takot dahil ang lakas ng kidlat at kulog. So narating na natin ang Caliraya Lake dito sa kaliwang bahagi natin. Pero dahil nga inaabot na tayo ng hapon, ngayon ay 5:30 na, at hanggang ngayon ay umaambon-ambon pa rin. So negative na tayo na makapag-vlog dyan. Ngayon ang gagawin natin, maghanap tayo dito ng tutuluyan natin para tutuloy natin kinabukasan yung ating ginagawang vlog. Ito, meron dito ang Yamshi Hotel and Restaurant. Mag-inquire tayo dito kung pwede na tayo dito para hindi na tayo lalayo pagka i-explore natin itong Caliraya Lake. Nakapag-overnight stay na po tayo dito sa lugar na kung saan tayo ay inabutan ng ulan. Nakahanap po tayo ng matutuluyan. Kaya ngayon, ang gagawin natin, lilibutin natin ang Lumban, Laguna para puntahan naman at ibahagi sa inyo ang ganda ng Caliraya Lake. Okay, simulan na natin.
Ang Caliraya Lake ay isang man-made lake na matatagpuan sa bayan ng Lumban at bahagi rin ng mga bayan ng Kalayaan at Cavinti sa lalawigan ng Laguna. Sinasabing nasa 8 kilometro ang haba nito at may lalim na 40 metro sa ilang bahagi ng lawa. Ito ay ginawa noong 1939 bilang bahagi ng isang hydroelectric project ng mga Amerikano. Ang lawa ay kilala sa malamig at sariwang tubig nito. Pati na rin ang mga aktibidad na maaaring gawin dito tulad ng pangingisda, boating, at iba't ibang uri ng water sports. Ang Caliraya Lake ay isang tanyag na destinasyon para sa mga gustong magbakasyon at mag-relax. Maraming mga resort at rest house ang matatagpuan sa paligid ng lawa na nag-aalok ng magagandang tanawin at tahimik na kapaligiran na naging dahilan kung bakit popular ito sa mga lokal at dayuhang turista. Pasok muna tayo dito. Silipin natin para malapit na natin itong Caliraya Lake. Wow, fresh na fresh ang simoy ng hangin na nalalanghap natin dito. Ang daming water lilies dito sa gilid ng Caliraya Lake. At mula po dito meron akong nakikita doon sa kabila na resort. Ito yata yung CRC, yung Caliraya Recreation Center. So kung gusto nating makarating dyan, meron akong nakikita rito na sakayan ng bangka para makapunta tayo doon sa CRC. Ikot tayo dito, marami ako nakikita na puno ng nyug. Sabi nila pwede raw tayo ditong pitch ng tent, nagpaparent sila dito. 500 yata per tent. Ayan, ang daming puno ng nyug, ang tatayog. Tapos meron ditong mga cottages na pwede ninyong pag-stayan, picnic kasama ang pamilya, barkada. Ayan, oh. Tapos yung pinakatanawin na makikita nyo rito is yung Caliraya Lake. Yan, oh. Okay na okay din dito pagka gusto nyo libutin ang ganda ng Lumban, Laguna. Ayan, oh, nakikita natin dito may mga nagdadala ng kotse para mag-stay sila. Ang ganda ng pwesto ng lugar dahil punong-puno ng matataas na puno ng niyog. Nakaganda rin yung Carabao grass na nakapalibot dito. Ikutin pa natin yung lugar na to. Marami pa tayong pwedeng makita sa banda ron. Balik tayo sa kalsada. Talagang dito sa gilid lang ng kalsada makikita natin yung Caliraya Lake. Kagaya nito, dadaanan natin open area. Stop muna tayo dito. Ang ganda ng spot na to. Siyempre tayo kasi medyo kurbada yung daan. Yan, pasok. Yun. Ayos. Ang ganda rin ng spot na to dito. Dadaanan nyo lang habang binabaybay ninyo yung kalsadahan dito sa Barangay Liwin. Sa lawak po ng Caliraya Lake, mapapaisip ka talaga kung paano nila nagawa ito kung ilang taon. Dahil ito po ay man-made lake. At hanggang ngayon, nasasaksihan natin ang kagandahan nitong Caliraya Lake. At syempre, pinakikinabangan din ng mga locals dito dahil marami silang nahuhuling isda dito sa Caliraya Lake. Ito, may nababasa tayo na welcome Barangay Caliraya. Ayun. So pagkatapos ng Barangay Liwin, tama nga yung sinabi nung lokal na ito yung huling barangay dito sa Lumban. Yan o, welcome Barangay Caliraya. Meron akong nakikita ron na parang tulay. Tapos merong parang bahay dun, no, sa dulo. Ito ay part pa din ng Barangay Caliraya.
yung merong open area, tapos yung view ninyo yung Caliraya Lake. Ay, may nakasulat dito, I love Caliraya. Okay na okay, pumesto rito no, kapag ka malamig ang panahon. Habang nilalanghap ninyo yung sariwang hangin na nanggagaling dito sa mga puno, sa lake. Okay, so ito pa lang nakikita natin na tulay na parang may bahay dun sa mismong pinakadulo ay sakop na po ng bahay ng Cavinti, Laguna. Ito, mababasa natin, maligayang pagdating Cavinti, Laguna. Then dito meron tayong makikita na rebulto. Pasok tayo. Merong sundalo, tapos bata, may hawak na patawat ng Pilipinas. Tapos mababasa natin dito may nakasulat na The Unifier Soldier and the Filipino Youth. Ah, ito pala yung Japanese Garden. Sikat na pasyalan din to. Pero ang alam ko, sarado na tong Japanese Garden eh. Pagkatapos yung daanan yung mahabang kalsada na open area na yung tanawin ay Caliraya Lake, dito sa mismong pinakadulo, yan makikita ninyo Japanese Garden. Sayang, hindi natin mapuntahan to kasi sarado na, no? Subukan pa nating dumiretso dahil meron kami napagtanungan na local dito. Ang sabi niya, meron pa daw spot dito na pinupuntahan, yung Eco Saddle. Hanapin na lang natin dito kung nasaan. Caliraya Ecoville Recreation Farm Resort. Dito yata tayo sa kaliwa. Ito, maraming mga resort dito. Pasok tayo dito. Dikit-dikit na pala yung mga resort dito. May mili na lang kayo. Mount Carmel, Balay Kubo. Ito palang pinuntahan natin na magkakatabi yung mga resort na pwede ninyong pagpilian. Ito na pala mismo yung Eco Saddle. So binigyan ko lang kayo ng idea. Kung nandito na kayo sa Caliraya, dito pwede kayong mag-stay, mamili ng resort na pwede ninyong pag-stayan. Caliraya Surf Camp Eco Hotel. Ito yun. Yung isang sinabi ng local na pwede tayong makalapit doon sa mismong pinaka-lake gamit yung motor natin. Magtanong tayo dito. Hello ma'am, good morning po. Ma'am, pwede po kaming dito pumasok sa loob? Opo. Bali, ano po yung mga dyan? Pwede po mag-pitch ng tent? Yes po. Magkano po yung pitching tent sa inyo? Pag weekdays po, 499 yung 2 packs po. Pag weekends, it's 500 per head. Additional charge lang po yung parking area namin. Sa motor po, magkano? 100 pesos po. Sa 4 wheels? 200 pesos po. Okay. So kung gusto ninyong ma-enjoy yung magandang lake ng Caliraya habang kayo ay nasa tent, dito kayo. Ay, ito may spot nga dito na maganda oh. Ito na si Suki. Ito pala yung lugar na kung saan pwede tayo mag-pitch ng tent. Ayan. So hanggang dito na lang tayo kasi no vehicles allowed. Yun. Gusto mo ba ako? Dito na pala si Suki. Ang ganda rito.
Ito yung pwesto na kung saan pwede tayo ritong mag-pitch ng tent. Maayos at maganda yung Carabao grass na paglalatagan ninyo ng tent. Yung pagising niya ng umaga, no? Ganito kagandang view yung makikita ninyo. Meron din palang mga nag-jet ski dito sa Caliraya Lake, oh. Kasalukuyan, nakikita natin. So, dito, tanaw natin yung Eco Saddle. Yung pinuntahan natin kanina dyan. Tanaw dito yung mga resort. Dito po sa lake ng Caliraya, marami talaga tayong nakikita na mga water lilies. Hindi na ba tayo nakikita ron na lumulutang sa gitna? Ito pala yung mga isda na nahuhuli nila dito, ayungin sa biya. Ito yung ayungin, no, na nahuhuli nila dito. Maliit lang, mukhang masarap to sa paksiw, no, tay? Oo. Tapos meron ding biya. Asan yung biya? Ito. May nahuhuli din palang biya dito. Pero tay, bukod po sa mga ayungin saka sa biya, ano pa po yung mga nahuhuli nyo ditong isda? May dalag. May dugong, ganyan. Tilapia. Tilapia. So swerte kapag ka nakahuli ng mga ganong klaseng isda, no? Huwag malalaki. Oh. Yung malalaki, no? Minsan po nakakatapat din kayo ng ganon. Minsan, hindi naman parehas ang panginiwan. Minsan yung malalaki. Pero pangkaraniwan po nahuhuli ninyo itong mga ayungin saka yung mga biya. Na yan. Ayun, nakahuli si tatay. Ayungin, no? Ayungin. Yan, pakita natin sa mga followers and subscribers natin. Wow. Sarap niya sa ano, pinaksiw, tapos maraming mantika, talong, no? Itong Caliraya Lake, hindi lang pagtaas ng turismo ang naibibigay nitong tulong sa mga lokal dito. Pati yung pangunguha ng mga isda, napapakinabangan nila, no? Kagaya ni tatay, yung mga nahuhuli daw niya na isda dito, yung ayungin, ginagawa niyang tuyo. So pag daw siya naka 1 kilo, 1,200 daw niya na ibebenta yung tuyo na yon. So, tay, ano po yung ginagamit yung pamain dyan sa ano, pamingwit? Hipon. Hipon. Ito. Maliit na hipon, ano? Maliit na hipon. Tapos nilalagay doon sa mismong pinakasima nung Kawil. kawil ang tawag nyo dito. Yan. Tay, pwede mong patry. Baka sakali makaswerte tayo, kagaya ni Suki. Subukan natin na mamingwit dito. Tulungan natin si tatay. Baka sakali makakuha tayo ng isda. Laki ng isda nun, no? Tumalon? Yan, yan. Ay, si tatay. Woo! Tingnan nyo naman. Oh. Kumapit yung biwas mo doon. Ah, di ba? Oh. Unang subok, nakadali tayo ng ayungin. Yan. O, di ba? Natulungan natin si tatay. Mamangwit dito ng isda, oh. Napakalupit. Panguli ng hipon si tatay doon. Ito guys, nakakuha tayo ng ayungin dito, di ba? So, ang kagandahan sa ginagawa nating adventure na ito, hindi lang tayo nag-enjoy sa magagandang tanawin, nag-enjoy pa tayo sa panghuhuli ng isda dito sa Caliraya Lake. Tama. Oh, ayos! Yung ayungin sa Bulacan, meron siyang kamukhang isda. So, sa mga followers and subscribers ko, alam nyo ba yung lukaok? Ayun, para siyang lukaok yung itsura niya. Oh. Ito daw yung ginagawang tuyo ni tatay. Subukan pa natin, baka sakali makahuli pa tayo ng isa. Kanina, ayungin yung nahuli natin. Wow! Ito ba? ito. Ay, biya to. Ay, buntis bro! Buntis. So kanina, nahuli natin ay ayungin. Ngayon, ito, biya naman. Gata. Adobong may gata. Oo, ito. Masarap yan. Ayan o. Nakakalibang palang mamangwit. Yan, na-stuck na kami ni Suki dito sa pinuntahan namin. Ito na kami titira eh. Nag-enjoy na kami dito habang namimingwit kami ng isda. Panalo, nakakalibang dito guys. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Ooh, I just wonder.